Buenos dias, damas y caballeros. Andito pa rin tayo and wrapping up our business activities dito sa East Zamboanga Business and Events Place. And soon we will be leaving or returning back to Manila. So today we are going to discuss na paano how greed work to our favor, how greed force Malacanang to finally take action in filing plunder cases against Jinggoy Estrada na na-file na nga kasi tagal-tagal na. Bitin na bitin tayo, na expose ito ni Presidente nung SONA. Pagkatapos naitayo na yung ICI. Sinabi na marami na daw kaso papailan last December at makuha na daw, magki-Christmas na daw yung mga powerful politicians by Christmas of 2025. Pero wala pa rin nangyari. Hindi pa rin natuloy yung filing. So marami na dismaya. Bakit what political games is Malacanang playing? Bakit tila'y wala nang balak mag-file ng kaso? So at least this week meron na talaga sampulan na si Jinggoy Estrada. Kaya masasabi lang natin ay dapat pagsalamatan natin si ang greed ni Alan Peter Cayetano at yung semplang na strategy nila to save Sara Duterte from plunder conviction. Kasi ginawa nila ito lahat para syempre for political, wala naman ibang reason for political reason and political play. At tulad ng sinabi natin, marami naman instrumento ang gobyerno to fight this. And yun nga, yung isa sa mga instrumento is to proceed with the filing of cases. At Jason, at yun nga ang ginawa nila. They eventually filed cases against ito pala ang kwan namin, ang Easy, yung nakikita nyo in-advertise natin, Easy Mart. Hello, bye Rachel, bye. O ayan, yan siya. Ayan, simple lang para lang. Wala pang ilaw doon. Oo. Sige, okay lang. Oo. So, ito rin ito yung Turks Pizza, pinakasikat na pizza dito, At ito yung ito sa kapatid ko, itong Espresso Diner. At ito naman sa amin mga kasama ng mga partner namin na Easy Drug Store. Kami accredited sa Yakap program ng PhilHealth. Kaya kung nandito kayo sa East Coast ng Zamboanga City at alam nyo, pamilyar kayo sa Yakap program, dito na kayo pumunta. Dito na kayo sa East Zamboanga Business and Events Place, kunin yung Yakap medicines nyo. 20,000 ata, no? 20,000 monthly. So ano ba yun, yearly o monthly, hindi ko pa na-studyhan. Yung mga partner namin ang alam mo dyan. Although ako mag-a-avail rin ako dyan. So yun, kung hindi naging greedy sa posisyon at greedy para maisalba si Sara Duterte
by getting control of the Senate, hindi pa siguro na filean ng ganitong kabilis nitong mga plunder cases. So kumbaga parang naging blessing in disguise, para maging blessing in disguise, kasi kung hindi ma-regain control ng Marcos administration ang Senado, walang mga batas, pati budget, pati budget nila pwede nila i-ikwan yung gobyerno, i-hostage yung gobyerno, pwede nila i-blackmail yung gobyerno, pwede nga sila kung ayaw talaga nila yung pagmumukha ni Boying Remulla, pwede nila i-reduce to 1 peso a year 1 peso a year yung budget ng Office of the Ombudsman, ganon. So marami silang mga bagay-bagay magagawa, plus yun yung sinasabi natin mga ito nga, di ba, narinig nyo sa exchanges, debate ni Alan Peter Cayetano, pati itong si Erwin Tulfo. Nagparinig na si Alan Peter. So sabi niya, wag mo kami akusahan ng ganyan. Kung sabihin namin na kaya ayaw nyo yung mga aksyon nyo motivated to defend yung mga bata ni Marcos o bata ni Romualdez na involved sa flood control, kasama na ikaw, sabi niya, ikaw Erwin, baka lalabas yung pangalan mo, referring to the fact na si Erwin bilang right hand man noon or spokesperson ni Romualdez ay baka nakakuha rin ng malaking flood control funds or insertion. So doon pa lang makita mo na balak talaga nila gamitin itong mga committee, lalo na yung Blue Ribbon Committee. Nakita mo nyo yung lahat ng mga na involved sa flood control, dyan nila nilagay sa Blue Ribbon. Ibig sabihin, ang gagawin ng mga ito, kung hindi pa sila matanggal sa pwesto, kung hindi pa matanggal yung Blue Ribbon Committee kay Pia Cayetano, ang gagawin nila, yun, imbestigahan nila si Romualdez, si President Marcos, si Sandro Marcos, yung mga majority leaders ni Romualdez, mga congressman, lalo na yung mga prosecutor sa impeachment, sa impeachment trial, sila JJ Suarez, iimbestigahan nila lahat yan. Kumbaga i-shift nila yung focus ng investigasyon from kina Bongo at kina Chis Escudero, at ilagay nila doon kay kina Joel Villanueva, ilagay nila sa mga bata ni kay i-shift nila papunta kay ang blame or ang flow ng investigasyon papunta kina Marcos, papunta sa kina Sandro Marcos, baka gigisain rin nila, kasama na dyan si Marcoleta na vice chair, gigisain nila itong si Boying Remulla, itong si Justice Secretary Vida, ganon, para i-pressure mga ito na huwag ituloy yung kaso laban sa kanila. So kwan lang talaga, investigation more for venganza purposes. So kaya walang naiwan choice ang Marcos administration but to fight back, and the only way to fight back is to decimate or para paubusin ang puwersa ng majority by filing plunder cases against them. Ito naman na sinasabi natin na dapat ginawa nila noon pa nung first impeachment ni Sara Duterte last year, pero somehow hindi ginawa ng Marcos administration, siguro partly dahil si Samuel Martires pa ang ombudsman. Pero ngayon with Boying Remulla nandyan sa ombudsman,
finally ginagawa na nila ito. So lalo na ngayon dahil grabe talaga yung action nila Cheese. Nakita nyo, kabago-bago lang, kaagad unang gawin nila ay palitan yung rules ng Senado. So very alarming, very destructive, very confrontational itong si Cheese Escudero. Si Alan Peter Cayetano. That's why he should be removed as early as possible. But he can only be removed by attacking, by jailing itong mga majority senator. So yan yun, military nakita nyo siguro dumaan, military APB yun, light carrier vehicle ng military. Okay, so kaya pwede natin sabihin na medyo blessing in disguise yung greed ni Cayetano brought curse brought yung na-create siya ng sitwasyon na nireresbakan na siya ng Marcos administration in a very concrete way. And yun na nga, ito na nga through their cases na binubuhay na nga yung mga kaso sa kanila, and one by one they are bound to fall. So sige, hanggang dito lang tayo, at least kahit papaano nakahabol tayo ng kahit short walk lang this afternoon, para meron naman kahit basta lang ma-exercise ng konti, kasi when you exercise it clears your mind lalo na very toxic environment, very toxic yung mga news ngayon. So okay, so hanggang dito na muna tayo from the East Zamboanga Business and Events Place, where we will soon be leaving to go back to Metro Manila. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all, and see you in my next vlog.